From one queen to another, todo ang suporta ni Michelle D sa kanyang pinsang si Winwin Marquez now vying for the Miss Universe Philippines crown this year. Sa gitna niyan, busy si Michelle sa kabi-kabilang projects kabilang ang isang sneak peek na inihanda niya for the fans. Makichika kay Aubrey Carampel. Pasabog sa ganda at sobrang Latina. Blonde hair in a red heart two-piece suit si Sparkle Beauty Queen Michelle D sa kanyang Valentine's Day post. Caption niya, "Nagniningning aking corona." At namumula na raw siya sa mga susunod na ganap next month. Ang HVD post, sneak peek daw ng isang big pasabog na i-reveal soon. Marami raw siyang naka-line up na projects and activities. Kabilang na ang muling pagdalo sa Fashion Week at pupunta rin daw siya sa Amerika. Milan, Paris is always on my schedule, so that's something to look out for. And I'll also be flying in LA early March as well. And that's something I wish I could tell all of you, pero hindi ko pa po pwedeng ilabas. So it is something that involves the music industry and Filipino-American artists as well. Bukod dyan, excited na rin si Michelle sa paghahanap sa Miss Universe Philippines 2025. Puksaan ni Surreal sa dami ng nagagandahang candidates. May fresh faces at pageant veterans. Kabilang ang pinsa ni Michelle and kapwa Sparkle artist na si Winwin Marquez. Full support si Michelle kay Win na isa ring title holder as first Filipina to win Reina Hispano-Americana noong 2017. All-out support for her. Of course, me and the rest of the Marquez family are really excited for her to perform and enjoy this whole journey to the crown. Syempre, Winwin has an amazing story that the whole universe really deserves to hear and see. And syempre, kailangan abangan ang kanyang lakad. Because, idol ko po talaga siya. Sila na nanay ko. Napapanood naman si Michelle sa Kapuso Prime Action Series na Lolong Bayani ng Bayan bilang si Apong Ayo, ang tagapangalaga ng makapangyarihang hiyas na ubdaw. Nabuwis buhay na hinanap ni Lolong para mapagaling ang kanyang boss mahal na si Elsie. Malaking karangalan daw para kay Michelle na mapabilang sa dambuhalang serye. I have been a big fan of Lolong 1. Of course, Ruru is an amazing co-actor. We were together in Black Rider as well. Kaya when they gave me the character sketch of Apong Ayo, syempre nakakatawa po ng puso that GMA and Sparkle really gives me opportunities to shine as an actress as well. I can't deny, medyo malalim po yung pinagdaanan ko na Tagalog doon, pero nairaos naman po. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Gumulong na ang taping ng comeback series sa GMA ni Vina Morales itong Araw ng Mga Puso. Kaya naman punong-puno si Vina ng pasasalamat sa dami ng blessings. Makichika kay Lars Santiago. Action! Natapat sa Valentine's Day ang first taping day ni Vina Morales para sa kanyang comeback series sa GMA na Cruz versus Cruz. Biro ni Vina, tamang-tama na mga kapuso ang kanyang Valentine's date kung saan napasabak agad siya sa aktingan. Sobrang bigat na kaagad kasi it's magkasunod na mga mabibigat na mga eksena with my daughters, mga kids ko. And of course si Neil na first time ko rin makatrabaho. Sobrang pinaghandaan daw ni Vina ang lahat dahil gusto niyang maging maayos ang unang araw ng pagbabalik taping niya sa Kapuso Network. Naka-prepare naman ako, oo. Pero syempre, nandoon pa rin yung kaba. Kasi para sa akin, pag nawawala yung kaba, masyado ng kampante. Ayoko ng ganon. Magpo-focus raw muna si Vina sa proyekto dahil na-miss niya ang paggawa ng series. Pero paano naman kaya ang kanyang singing career? Nami-miss ko yung big concerts talaga. But siguro for now, I'm just happy for what I have. Kung ano yung mga projects na meron ako. One at a time. Kasi ngayon siguro mas nagpo-focus ako sa acting. Why not, diba? And then I was also working last year for doing concerts abroad. Yun nga lang sa abroad nga lang yung concert ko. Pagdating sa kanyang personal na buhay, maligaya raw si Vina. I am very happy with what's going on with my life. I am happy that I have my Siana. Alam mo naman yung anak ko, napakabait din. Can you imagine, mag-aano na siya?
magsi-16 na yung anak ko pala. Sweet 16. And my family's we're healthy. Yun ang pinaka-importante. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. Overcoming the heaviest or the lowest point of her life. Yan po naman ang isinare ni Bianca Umali sa part 2 ng pagsalang niya sa GMA Integrated News interviews. Ang naging sandalan niya at ang mga taong itinuturing niyang blessings sa buhay sa chika ni Nelson Canlas. Sabay naming inintindi at iniintindi ko ano yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal eh. Ang pagmamahal ay hindi lang yan pakiramdam. Kapag alam mo kung ano yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal, kahit ano pa yung pag-aawayan mo, pipiliin niyo yung isa't isa. Gaya ng ibang relationship, dumaan din daw sa mga pagsubok sina Bianca Umali at Ruru Madrid, not just in their relationship as a couple, kundi pati sa kani-kanilang personal struggles. Isa na riyan ang frustration na pinagdaanan ni Bianca na para sa kanya ay lowest point of her life 2 years ago. It wasn't easy. I always thought, ayoko na nito. Ayoko na dito. Hindi ko gusto na ganito yung state ko. Hindi ko gusto na ganito yung nararamdaman ko. Sinarili niya raw ang problema, pero ang tanging naging sandigan niya, ang boyfriend na si Ruru Madrid at ang pamilya. Last year, it was the year that I would describe na it was all about mental and spiritual growth. I had to realize and accept a lot of things about myself, about the world, and I was hurt so many times. Maraming mga struggles na mahirap i-put into detail. We do protect each other through anything and everything. Kahit pa alam namin na hindi rin naman kami all the time perfecto, wala naman perfecto. Pero we work hard to be perfect for each other. We always hold each other's hand, regardless kung napakaganda. Blessed nga raw si Bianca, hindi lang sa pamilya at sa love life. And I'm grateful for that because it means I'm doing something good. It means that I am successful in choosing to be a good person and God is returning the blessings to me because alam niyang worthy ako. And I know I worked hard for it. Kundi pati sa kanyang small circle, kabilang si Barbie Fortesa na di alam ng marami nakaklose niya. Sa industriya kasi na hindi madali na magkaroon ng mga kaibigan. Pero sa amin ni Barbie, nagsimula yan nung nakapag-Canada kami. Unexpected talaga na nagkasundo kami sa kape, nagkasundo kami sa kung paano kami as yung totoong Bianca and Barbie off-cam. We both also have unique personalities when we're together, pero we get along so well na alam din namin na kung paano namin suportahan yung isa't isa. It's a safe space for the both of us. Sa katunayan, girl crush nga daw nila ang isa't isa. What inspires me the most about Barbie is the confidence that she has for herself. The love and the respect that she has for herself is undeniably a gift. Sa ngayon, pinagkakaabalahan ni Bianca ang inaabangang Encantadia Chronicles Sangre. Hindi ako makapaghintay na maging worth it lahat ng dugot pawis na binuhos ng lahat ng mga tao na nandoon kasama ko sa set. Maraming Encantadics ang nag-aabang nito. And the goal is to make them proud. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Post-V-Day weekend is family time para sa Dantes Squad. Sa IG snaps ni Mary Rivera, pretty in pink ang kanilang panganay na si Ate Zia. Enjoy naman sa pool si Sixto na may sweet message din para sa kanyang mama. Nag-share din ng sweet kiss ang Dongyan by the sofa. 12 years together na sina Shaira Diaz at fiancé na si E.A. de Guzman. Sinelebrate ng dalawa ang kanilang last anniversary as girlfriend and boyfriend before they walk down the aisle this August. Sa post, very thankful daw si Shaira kay E.A. at excited na rin siya for the new chapter of their lives together.